Meet Issei Goto and his wife, Princess. Issei has been a Grab driver for 6 years now and proud owner ng 4 na Grab car. 8 years ago, Issei, you were working in Taiwan sa isang chicken factory. 2 years of working there and then one day, may sinabi sa'yo ang iyong katrabaho. Ano yon? Yes po. So, year 2014 po kasi, nag-decide akong pumunta sa Taiwan dahil po father of 2 na ako. Then, syempre, bilang tatay, gusto mong maging maayos yung buhay nila. So, sumugal ako sa ibang bansa. Then, fast forward, doon nga po, sa chicken factory, no? 1 week before ako umuwi, so nakausap ko yung mga workmates ko at saka yung supervisor ko na Taiwanese. So, nagbigay sila ng gantong parang sinabi, no? Isay, nung bata ka ba, ano yung naalala mo na ginawa sa'yo ng tatay mo or ng nanay mo? Yung mga naalala mo ba na binilang kanila ng robot, whatsoever? Siguro may mga maiisip ka na nabili nila. Pero most likely, yung experience na pumasyal kayo sa Luneta, yun yung dadalhin mo hanggang pagtanda eh. So kaya ako sinasabi to, kasi yung pagpunta mo dito, well, ang nagsasabi sa akin, kapwa ako Pinoy. So, ang pagpunta mo dito dapat may purpose. Hindi lang basta gusto mo lang magtrabaho dito kasi ang laki ng nawawala na oras dun sa pamilya mo. Well, ang binigay sa akin ng company is 1 week, then babalik na ako. So, imagine 3 years, then pagbalik mo dito, 1 week lang, babalik ka ulit doon. Pagdating sa airport, yung anak ko, which is yung bunso, nung baby pa lang, parang na-hurt ako na hindi ko ma-explain yung feeling kasi hindi niya ako kilala. 3 years old na siya eh. So parang, eto ba yung kapalit nung gusto kong mangyaring buhay? So nag-decide ako na, sige, try kong bumalik na lang ulit dito. Ngayon, dahil nga wala naman po akong tinapos, so bumalik ako sa comfort zone ko. Before kasi mag-Taiwan, nag-promodizer na ako. Then, pagbalik ko, syempre, hindi pa ako ganun kabuo yung loob eh. Nag-promodizer. After a year, na-promote po ako. Sipag tiyaga. Napunta ako sa logistics. Okay? Ngayon po nung... Teka, popos muna kita dyan. I wanted to ask Princess. Kasi ang dami na nangyari, di ba? Dito sa kwento ng inyong buhay. I can imagine ang sakit nun, di ba? Yung makikita mo yung baby mo after many years na siya ang inspirasyon na nagtrabaho ka, biglang, hindi ako kilala nito. So Princess, at that time, you were the one na nag-aalaga ng 2 anak ninyo here. How did you feel nung finally umuwi siya? Siyempre po, masaya. Kasi parang ang hirap po kasi noon na LDR, tapos yung 2 bata, ako yung nag-aalaga. Bali kasi nung umalis siya na papuntang Taiwan, kakapanganak ko pa lang po noon. So, kung ako po yung tatanungin, ayoko talaga sana kasi syempre mas okay yung buo yung family na nandito. Pero yun nga, dahil walang choice tapos kailangan niyang mag-work. So, sige, ganyan. So, pinush yung pagta-Taiwan. So, nung umuwi na siya, syempre po masaya. Tapos yun nga, yung sinabi niya na parang hindi siya kilala nung anak namin. So, totoo po yun. Hindi ko alam kung dahil na-shock lang siya na from phone, biglang lumabas yung tatay niya or what. Pero yun nga, hindi siya talaga kilala nung that time. So, yung time talaga na 2 years to 3 years, talaga pong iba yung effect dun sa bata. And gusto kita tanungin dun sa adjustment time kasi syempre bumalik, yes, complete family, pero like you said, ang hirap, di ba? To make yung sweldo ng isang promodizer fit for a family of 4, 2 growing kids, di ba? Syempre gusto mag-provide sa family. Bilang support kay Issei, kamusta yung time na yun ng life nyo? Itong promodizer si Issei tapos na-promote to logistics. Kasi doon naman ako believe sa kanya kasi nga super hardworking po. So, yun talaga yung pinaka na masipag kasi siya talaga sa trabaho. So, kung nasaan siya ngayon, dahil po talaga yun sa pagsisipag niya. Kaya po. And tama ba, at this time, you were studying? Ito na ba yun? Yung time na nag-aaral din si Mrs. Dahil nga umaga kami nagkaanak, no? So, hindi pa pwede kasi na isa sa amin hindi nakapagtapos. So, talagang inano namin yung na mag-push siya sa pag-aaral. Well, na-stop yun kasi nga yung promodizer years, hindi naman po talaga sapat eh.
So medyo nag-ano lang siya nung naka-discover ako ng bagong environment, which is yung Grab. Yes. And ito nga yung napaka-interesting na plot twist na kwento ng buhay mo dahil yung kapatid mo ang naging daan para makasali ka ng Grab. Ano yung kwento na yon? So yun po, balik tayo no. So nasa logistics, 5 days a week po ako pumapasok noon. Then yung kapatid ko, nag-try siya kasi during 2017, I think parang pumutok yung Grab parang Uber, ganyan, Grab. Tapos nag-try din siya. Sad to say yung driver parang hindi nagtagal o for whatsoever reason. Ngayon, kinausap niya ako, sabi niya, "Kuya, baka pwede mo akong tulungan kasi yung driver wala paano ang gagawin natin? Yun nga kuya, tumatakbo yung monthly amortization ng kotse, etc. Sige, try ko. Pero nung tinry ko lang, Saturday, Sunday lang ako nag-Grab. Then, yun, kasi Monday to Friday, nasa office ako. Ako naman, internal, syempre habang ginagawa mo siya, no? Parang dumating yung point na, parang mas malaki na yata ang kinikita ko doon sa Saturday, Sunday kumpara doon sa 5 days a week. Diba? So parang, eto na po yung dilema sa akin. Bilang tatay, nasa kanang kamay ko, marunong lang po ako mag-drive. Hindi ko alam yung diskarte sa kalsada, hindi ko alam yung lugar, di ba? Sa kabilang kamay ko naman, yung comfort zone ko, which is yung kahit nakapikit, alam ko na yung trabaho, may problema, kaya ko na So sabi ko nga, hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka tataya. So naging risk taker po ako. 2019, I've decided po na mag-resign sa trabaho ko. Then i-full-time ng Grab. Wow. So after 6 months, 7 months, nakapag-produce na po ako ng isa pang hulugang sasakyan. 6 and 7 months. Mga Meron ganun na agad. Opo. So sabay sila. May kumbaga parang dahil nga risk taker, parang tinodo ko na yung pagiging risk taker nun Kasi nga... Pinanindigan mo na. Yes. Oo. Opo. Grabe yun, no? And fast forward to today, kasi ang iyong growing fleet, 4 na ang kotse mo ngayon. Yes po, yes po. Amazing! Imagine, 2019 ka lang nag-start, it's only 2025, and yet you have a fleet of 4. Paano mo nagawa yun? Paano? Una po, financing literacy po. Tapos, syempre po, Grab Finance po. Wala naman pong proper management po nung finance sa paanong paraan. Sabi ko nga po, habang nasa akin pa, kasi ang nilalaban ko sa mundong to, diskarte. Wala po akong tinapos. So habang nasa akin pa yung lakas, oras, wala pa akong rayuma, arthritis, go lang ng go. Diba? Siyempre, hindi, kahit naman gaano kakasipag, alam naman natin sa mundong ginagalaw natin, hindi tayo napapay ng ganun So through the help of Grab Finance, so na-achieve ko tong mga bagay na to. Actually, hindi lang doon. Pati minsan nakakatawid na rin siya sa misis ko na nag-aral na siya Kasi di ba, yung nung time na nag-grab ako, nagkaroon na ng opportunity na makapag-aral siya ulit. Okay? So, minsan talagang maraming gastos Kasi may dalawang anak kami. Sabay-sabay. Yes. Pero at least may Grab Finance na nakasupport na nakalalay na pang tuition, pang libro. Kasi alam naman natin kahit scholar ka, may expenses pa din So, nakapagtapos na din si Princess ng... Accountancy po. Anong year yon? 2022 po. Congratulations! Thank you And po. then pati yung kids sa school natulungan sila. Pero aside from that, yung 4 cars natutulungan hanggang ngayon sa maintenance. Yes po. Kasi ganito po partner kami nung sasakyan. Hindi ako kikita kung wala siya. At siya din, hindi naman siya kikita or makakapagbayad ng amortization niya kung wala ako. So partner kami. Kung may sakit ako, well, kailangan ko magpagaling. Ganun din naman siya. Hindi, yun yung gusto kong i-share din sa mga kapwa ko drivers. Na hindi man ganun ka pero dapat gawin mo siyang partner. Okay? Pag may nararamdaman na yung partner mo, kailangan tulungan mo siya para makapagtrabaho kayo dalawa. Diba? Ngayon, through Grab Finance, sa paanong paraan, alam naman natin yung mga bagay na napepredict like gulong, etc. So, yung Grab Finance po, siya yung nakalaan para dun sa sasakyan. Okay? Ngayon, may flexible na payment si Grab Finance. Pwede ang mindset ko kasi ganito po kukuha ko ng alam ko na sapat lang dun sa kailangan ko. Then,
i-imagine ko na, or ang goal ko araw-araw, for example, 200 lang siya per day, no? So, imagine ko, tip lang to ng pasahero eh. Or incentives through Grab. So, hindi, yung kita ko, as yung pinagtrabahuhan ko, buong-buo sa akin. As is, oo. Ang galing. Alam mo, I'm looking at Princess watching you as you talk. Di ba si Issei very confident, di ba? Very self-assured. And I was looking at the way you look at him. And naalala ko na bilang ako ay isang may bahay din, whenever yung asawa ko parang ganyan yung alam mong driven, ang laki ng dreams, may plano para sa pamilya, parang nakaka-proud as a Sobra po. wife. So I Opo. want to ask you, like, kanina we looked back at those times na malayo siya sa'yo, ikaw lang nag-aalaga ng mga anak dito. Fast forward to now na kumbaga, thank you Lord, di ba? Blessings abound. Anong nararamdaman mo bilang wife? Sobrang thankful po ako, tsaka proud talaga. Kasi, yun nga po, maaga po kaming nagkaanak. So, doon pa lang ma'am, thankful na po talaga ako kasi pinanindigan niya ako. Kasi 'di ba 16 pa lang ako noon. So, hanggang ngayon na, yun nga, tinataguyod niya yung family namin. Never naman po niya kaming pinabayaan. So, kung nasan po kami ngayon, yun po, sobrang thankful po. Siyempre sa taas, tsaka po sa kanya. Sobrang proud po talaga ako. Oh, anong gusto mo sabihin kay Issei? Ayun, thank you. Di kasi, yun nga, sa lahat ng... sa lahat tawagan ng, niyo? Anong tawagan niyo? Daddy po yung tawag sa kanya. Oo. Ayun po, thank you sa lahat ng sacrifice. Yun, kasi tsaka yung hard work mo para sa aming tatlo. Sobrang na-appreciate ko po. Tapos, lagi ka lang mag-iingat kasi syempre sa daan, mahirap na kahit maingat ka, yung ibang mga drivers, di ba? So, yung mga aksidente, ganyan. So, lagi lang din po kaming nagdadasal, syempre, for safety, ganyan. Yeah. Yun, thank you. No, tingin ka naman sa kanya. I also do wanna honor you, Princess, kasi syempre, ang bida kumbaga sa kwento ngayon is Issei. Of course, your hard work, your dedication. Pero syempre, sa pamilya ninyo, we honor din the moms, di ba? Kasi habang ikaw ay nagbabiyahe, nasa trabaho, siya talaga ang in charge sa bahay. For me, Miss Bianca, no, malaki din yung part niya sa kung ano ako meron. Kasi kung wala yung support niya, hindi ko kayang hawakan lahat to. Di ba po? So talagang tandem dapat. Yung proper ano din. Yeah. Oh, your kids are so lucky. Actually, nandito sila ngayon. Proud na sinamahan si mommy at daddy para sa interview na to. I can imagine that maraming mga interesadong maging driver, maging rider, na parang yung position mo dati, yung susugal ba ako? Opo. Parang dito na lang ba ako sa komportable kong work or igugo ko to? And I just wanted to ask kung ano yung advice mo sa lahat ng tao na nandun sa klaseng crossroad na yon ng kanilang buhay. Okay, first, habang buhay tayo, lalo na especially sa kagaya kong tatay, no, lagi tayong mag-achieve or lagi tayong magta-target ng malayo para sa mga anak natin. Then, wag tayong matakot, sumubok ng kakaiba. Kasi mali mo, mas maganda pala yung nasa labas kumpara sa loob. At ako, personally, proven ko po yun. Na-prove ko po na mas maganda pa yung pinasok ko ngayon. Okay? Siyempre, with the proper management. May share lang din po ako, Miss Bianca, no? For me kasi, walang yumayaman sa nangangamuhan. Okay? So, ang expenses is directly proportional sa salary. So, kailangan mong maging boss sa sarili mong paraan. So, through Grab, for me, boss ako kasi sa akin yung oras. After kung magbiyahe ng isa, umuwi ako, walang boss na magagalit sa akin. Pero, syempre, kung ganun ang mindset ko, hanggang doon lang ako. Syempre, habang nasa iyo nga yung lahat, kailangan pag-aralan mo eh. Kumbaga, ang pinakamagandang learnings is yung experience. Yeah. Na hindi mo makikita sa blackboard, di ba? Yeah. So, yun po. Oh, nakakatuwa kasi yung kwento mo yung perfect example ng
Pinoy na hardworking, di ba? Hindi maikakaila yun. Anywhere in the world, us Filipinos, we're known na grabe yung puso natin sa trabaho. Pero dahil sa diskarte, Opo. like you said, the support of the family, and syempre yung parang perfect mix nung biglang nagkaroon ka ng opportunity. Tingnan nyo kayo ngayon, you're thriving. Congratulations, very well deserved.